Matagal-tagal din tayong walang inilatag na kwento tungkol kay Kris Aquino. Oo. Kaya lang nabagabag ako do sa isang huling post niya, yung sobrang pananakit ng kanyang mga buto sa tuhod. Akala pa naman natin okay na kasi nakikita natin siya, nagpupunta na ng studio. Napakaswerte ni Kris sa pagkakaroon Actually. ng mga anak na malalambing at marespeto sa kanya. Oo. Meron din naman siyang post na nakakapagpalubag ng ating kalooban. Katulad yung pakikipag-meeting nila ni Bimbi Oo. sa mga taga ABS-CBN Music. Palagay ko recording na ni Bimbi. Parang hindi masyadong kakampi ni Kim Chiu ang panahon ngayon. Oo, ang tawag sa kanya ngayon, pusong bato. Kasi nga, dun sa demandahan nila Cam. May mga common friends pala si Kim at saka sila Cam. Tumitiwalag kay Kim Chiu ngayon. Yung mga kwento ng pagdadalang tao niya. Oh, yan, hindi rin namamatay-matay yan. Ipinagduduldulan ng marami na siya'y nagdadalang tao ngayon. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, Kanugod ng mga pinapagsaha. na lunas. Tutok na! Dito lang sa Showbiz Now Na! Yay! Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Buwan po ng Agosto ngayon, Ghost Month. Siyempre ang paniwala po sa iba't ibang dako ng buong mundo, malas daw po ang buwan na ito. Para sa akin po, walang malas. Wala pong taong malas na ipinanganak sa mundo. Depende po yan at naaayon sa kung paano natin hahawakan ang ating kapalaran at panalangin ang pinakamabisa. Maswerte po tayo kahit Ghost Month. Magkakasama tayo ngayon sa ating programa para magkwentuhan tungkol sa maiinit na chika at kontrobersiya. Di ba naman, Romal Chika? Tama, swerting balita ang hatid namin sa ngingiti po kayo, pangako yan. Ay, naniniwala ka ba sa Ghost Month? May ghost man, pero hindi ako naniniwala ang i-apply natin sa buhay natin. Oo, tama yan. Oo, Positibo lang po correct. tayo. At saan pa po ba tayo magkukwentuhan, magpapalitan ng mga opinyon? Dito lamang po, syempre pa sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now Na! Matagal-tagal din tayong walang inilatag na kwento tungkol kay Kris Aquino. Opo. Natuto kasi tayo kay Bimbi. Oo. At kay Riza May. Doon tayo tumutok eh. O, di ba? tinutukan natin yung anak niya naman. Talagang sinuporta naman talaga natin. Na ikinaliligayan niya. Yes. Siyempre, ang mga nagaganap ngayon kay Bimbi, kaligayahan ng isang Kris Aquino. Totoo. Kaya lang nabagabag ako do sa isang huling post niya, yung sobrang pananakit ng kanyang mga buto sa Ala, tuhod. ayan na naman. Yung 3 inches daw na mas mataas sa tuhod niya. Alam mo, Romel, ako nga, sumakit lang ng konti kahit itong balikat ko at itong daliri ko. Pagkasakit-sakit na. Paano pa yung hindi ka nakakatulog ng ilang gabi dahil sa sobrang sakit ng mga buto mo? Naku, nakakatakot naman yung mga ganyan. Yung matagal na nananahimik tapos magpo-post, meron pa rin dinaramdam na. Oo. Yan ang At patuloy pa rin ang panghingi niya ng panalangin. Kasi hindi ganun kasimple yun. Oo. Yung autoimmune, sabi nga nila, walang paggaling yan. Depende na lang sa paghawak. Akala pa naman natin okay na kasi nakikita natin siya, nagpupunta na ng studio. Oo. Ano yun? At saka kasi yung stress, alam mo, malaking bagay yan talaga eh. Buti may pera siya, no? Ay, opo. Buti masalapi siya. Buti milyonaryo siya. Oo. Kung sa iba lang nangyayari, yung sakit na yon ng tuhod, ay, nako, baka nalumpo na ngayon. Oo, at saka malamang hindi na nakakapag-post yan kasi iindahin niya ng bonggang-bongga yung pera, pag-uuspital. Pero ngayon, at least, di ba? Oo. Mas Meron may siyang pagkakas- agad-agad na paraan Oo. para maibsan yung sakit. Binilinan nga niya ang kanyang nurse at saka yung kanyang tagapag-alaga. Ang sabi, huwag niyo munang papasukin si kuya kasi 3 nights na akong walang tulog. Si Si Joshua, alam mo naman si Josh, napakalambing na bata. Ang mga special children, malalambing talaga. Sabi niya, kahit sandali lang daw, sabi niya, short lang, I'll just kiss mama. Tapos lalo siyang masyado siyang naging emosyonal nung ibigay ni Josh yung kanyang shoulder. Here's my shoulder, oh. Sabi sa kanya. Sweet. Di ba? Napaka-sweet talaga. At si Bimbi naman, talagang hindi niya inuuna ang iba. Inuuna niya ang mama niya. Kaya naman nakita mo. Napakaswerte ni Kris sa pagkakaroon Actually. ng mga anak na malalambing at marespeto sa kanya. Oo, na hindi natin akalain na ito palang mga anak niya magbibigay saya sa kanya. Oo, sa totoo ganitong mga yun. Totoo pagkakataon. yun. Isipin mo, may nurse ka, meron kang
caregiver. Pero iba pa rin yung saya na ibinibigay ng mga anak. Oo. Akbayan nga lang siya ni Kuya Josh at saka ni Bim. Masaya na siya, di ba? Oo. Kaya naman nakita mo si Bimbi, ginagawa ang lahat para lang yung ikaligin. Mapasaya yung nanay. niya. Mararamdaman mo talaga ng ginagawa niya ito kasi ito yung gusto ng nanay. At malamang gusto rin ni Bimbi, pero mas malamang gusto ni Chris yung ginagawa niya. Alam mo, manang-mana sa kanya si Bimba. Oo. Nakita mo yung binigay na bulaklak kay Riza May. Ah, diba? Pagkalaki-laki, hindi magkasya-kasya dun sa tricycle. Very Chris Aquino talaga. Oo, very Chris Aquino. Manang-mana. I'm sure sinasabi niya na ang pinakamagandang ibibigay mo sa babae, flowers. Kasi ganun siya, di ba? Pero alam mo, kahit pa alam natin na sobra ang sakit ng mga buto ni Chris Aquino, meron din naman siyang post na nakakapagpalubag ng ating kalooban. Katulad yung pakikipag-meeting nila ni Bimbi. Oh, diba? Di ba? Sa mga taga ABS-CBN Music, kina Roxy Likigan at kay Jonathan Manalo. Alam mo, ang pinagkwentuhan dito at pinagmitingan, palagay ko recording na ni Bimbi. I'm sure. Itinatrabaho talaga na magkaroon talaga ng single to si Bimbi. Oh, dapat talaga samantalahin yung init ng pagtanggap sa kanya ng publiko. Abay, kinikilig-kilig si Chris dun sa Kamo at May at ipagpatawad mo. Ay, sinabi Oh. mo pa. Kaya ginagawa talaga lahat kung ano yung makakapagpasaya sa kanya talaga, lalo na lang True. pinupush. Totoo Good yan. yun. Kaya, ang panahon talaga ganon. Merong malungkot ka, meron kang dinaramdam, pero meron namang ibibigay sa'yo ang kapalaran Pagbawi, na, ano? oo, bibigyan ka ng isang balita o isang senaryo na ikaliligaya mo at malilimutan mo Yes. ang nararamdaman mong sakit. Maganda Ganun naman. ka sa kanya, balanse. Correct. Diba? Sumasakit ang mga buto niya, si Bimbi naman nakakapagpasaya sa kanya, saka si Kuya Josh. Kaya balanse pa rin no? Correct. Basta huwag kang magpapastress, Chris. Alam mo naman, ang stress, diyan nag-uugat ang lahat ng sakit. Huwag kang magpapadala dyan. Yun ang kailangan. Ika nga, may AI, ang kailangan talaga, yung paano nila i-handle yung kanilang sitwasyon. Correct. Diba? Kaya ito isa si Bimbi ang nagpapalakas talaga at nagpapasaya kay Miss Chris Aquino. Kamusta naman ang Bimbi at ang Riza May? Ay, naku, syempre, May lagnat pa rin ng bayan. Painit ng painit. Ako, hindi natin lang kung saan makakarating ito talaga. Araw-araw. Ano Oo. ba yan? Nagpapaano talaga sila. Oo. Nagpapasaya ng ating mga kababayan sa Itbulaga. At saka si Bimbi, nakikita mo, araw-araw, nade-develop siya, nade-develop. At saka natural. Napaka niya. Kumbaga, natural na natural ang dating niya sa publiko. Totoo. Hindi ine-ensayo. Correct. Hindi minememorize. Basta, di ba? At hindi na siya tinuturuan. Siya alam niya na yung ginagawa niya. Gustong-gusto niya yung ginagawa Totoo yan. niya. Ang dami-dami nagtatanong sa akin, ang hirap maging Chris Aquino. Ay. Napakasaya dahil alam mo na galing sa isang buena familia, sikat na sikat. Alam mo, ewan ko na lang pero syempre sa kabila ng popularidad niya at kayamanan, may ibibigay pa rin na iba sa atin. Kani-kanyang problema lang talaga. Oo, lahat talaga tayo may kanya-kanyang dinadala. Pasan-pasan natin yan. Dadalawa lang ang ating mga balikat pero ang dami nating pinapasan na problema sa mundo. At maganda si Chris Aquino, meron siyang nakaantabay na panggastos. Hindi na niya kailangan panghanapin anumang oras niyang kailangan gawin ang isang di ba? Oo, lahat ng kaginhawaan, ikagiginhawa ng kanyang nararamdaman, andyan, kayang-kaya niya. Yan. Pwede bang pakikantahan mo si Chris? Nananakit ang mga buto niya. Ay, nako. Etong pa siguro magustuhan nito ni Miss Chris Aquino. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maghinagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. Pabs, Daddy Bass! Ano ba yan? Alam mo yung panahon nila Naalala na mo yan. yan? Naman! Nasa ibang bansa na si Pabs. Ito yung magaganda ang boss talaga. Ay, Diba? oo. Sobra. Mga Basil Valdez, Nonoy Zuniga, Pabs Daddy Bass. Sila yung mga oo. talagang matindi nun. Yung boses sa boses talaga, kaya mo sila ginusto. Oo, Hindi lalaking lalaki. Sobra. Diba? Ayan. Ang ganda-ganda talaga. Si Kung Pabs, sakali. oo. Diba? Pabs, Ang dami Daddy nilang Bass. sumikat noon. Sana magbalikan ulit sila dito sa Pilipinas para ipatikim sa atin yung kanilang rendisyon ng kanilang pinasikat na piyesa. Oo. Yan.
Okay, sa pangalawa na tayo. Nararamdaman ko lang sa pagbabasa ko ng mga posts, sa pagbabasa ko ng mga netizens at bashers, parang hindi masyadong kakampi ni Kim Chiu ang panahon ngayon. Oo nga, kasi di ba lagi naman tayong mga Pilipino na di ba nagpapatawad, ika nga. Pero ito kasi parang sa mga nababasa natin na naglalapasan, parang pusong bato na daw. Oo, ang tawag sa kanya ngayon, pusong bato. Kasi nga, dun sa demandahan nila Cam. Pero hindi po natin kasi po pwedeng pairali ng ating emosyon sa isyong ito. Si Kim lang po at sila Cam ang nakakaalam ng kung ano po ba yung pinaglalabanan nila sa korte. Sa kanila lang po yan. Pero doon sa mga nababasa ko, may mga common friends pala si Kim at saka sila Cam. Ito yung mga tao na nakasaksi nung pagsasamahan nilang magkapatid mula nang lumabas siya ng PBB House at naging Kim Chiu na sikat na sikat. May mga common friends sila na tumitiwalag kay Kim Chiu ngayon. Alam mo, ang tawag nga sa kanya, pusong bato. ayun na, alam mo, pangit yun para kay Kim. Kung totoo yan yung dati mong kasama na pumapanig sa iba, parang hindi maganda Oo, yun. kasi common friends Oo. mahal silang pareho nila Cam. Oo. Si Kim at sila Cam, mapagpahalaga ang mga tagahanga, di ba? Kapag nakikita ko ano yung pinagsasamahan nila, yung pag-aasikaso nila Cam kay Kim, at kung papaano ang kanyang pagpapahalaga sa kapatid niya, Oo. nakikita nila yon. Kaya itong mga common friends na ito, may nakarating na kwento sa akin na bumabaklas kay Kim. Malungkot yan. Maliban na lang, maganda ko sana kung hindi bumaklas, umalis sa kanilang pareho. Oo. Okay yun. Para parehas ang laban. Para parehas ang laban, pero yung lilipat ka sa kabila, mas pumunta mahirap. kay yun. Lakam, mas nauunawaan si Lakam. Siguro sa punto ng pagiging Pilipinong mapagmahal sa pamilya, yun ang pananaw nila na bakit naman, kung ibang tao lang yan, okay lang. Pero kapatid mo yan, yung kinasuhan mo. Tapos, nagpalabas pa kayo ng official statement na hindi mo pa rin pinatatawad ang kapatid mo, kaya tuloy-tuloy pa rin ang kaso. Oo. Alam mo tayo mga Pilipino, sensitibo tayo pagdating sa pamilya. At yun ang nakikita kong dahilan kung bakit bumaklas kay Kim yung iba niyang mga tagahanga. Yun ang At saka isa pa, yung mga kwento ng pagdadalang tao niya. Oh, yan, hindi rin namamatay-matay yan. Ipinagduduldulan ng marami na siya'y nagdadalang tao ngayon. Hindi nga ba't nagbuhat na siya ng dumbbell? Oo, pinakita na nag-gym siya. Luma raw yun. So, sabi, Oo. yan na matagal na daw yung picture na yun. Oo. Pero Yung wala. mga footage na lumalabas ngayon, mga luma na raw po Oo, yun. at saka naisip ko din, di ba, hindi nga siya ang may hawak ng, di ba, may admin nga siya. So, hindi galing kay Kim yun. Baka mamaya admin niya ang nag-post. Oo, di ba? Sabi niya nga, di ba, binigay niya na yung admin sa kanyang mga tagahanga. Nasasalamatan niya Oo. niya. Pero alam mo, kung sakali man, naku parang Pops Daddy Bass. Kung sakali At kung sakali mang nagdadalang tao ka na, di ba? Walang masama. Oo. Nasa wastong edad na kayo ni Paulo Avellino. At kung sakali man, natutoo nga na meron ng binhi sa sinapupunan mo. Although, of course, marami nagsasabing, kasal muna bago pagdadalang tao. Huwag nyo na lang munang pansinin yan. Huwag kayong magpa-pressure. Basta hawak ninyo ang katotohanan. Alam ninyo na hindi ka nagdadalang tao. Yun na. Hindi pa kayo kasal. Kayo may hawak niyan. Correct. Di ba? Correct. Huwag kayong magpa-apekto. Kung saan kayo maligaya, doon dapat kayo. Pag sinasabi Diba? ng buntis ka, kung hindi totoo, di. Oo. Dead ma. Pero kung totoo, di sabihin. Isang araw. Isang araw. Di aminin nyo. Oo. Sabi ko nga, pinakamahirap na itago. Pagdadalang tao. Lagi mo pa namang Oo. yan, no? Bawat sanggol, 9 na buwan lang pong dinadala sa sinapupunan ng kanyang ina. Pagka 9 months na, hindi mo pa rin naaminin. Oo. 9 na buwan lang yan. Correct. Yung barometro na yan. Kung totoo, aaminin nyo. Kung hindi naman, para sa inyo yan. Inyo yan. Karapatan ninyo na idepensa ang inyong sarili kung di naman totoo. Ibibigay namin sa inyo yan. Tama lang. Pero mas nalulungkot ako dun sa mga common friends nila Lakam. Oo, yun. Na umalis sa kanyang panig at kumampi kay Lakam. Hindi magandang senyalis yan, Kim. Oo. Hindi maganda yan. Nakaka-apekto sa kanya. Bakit mag-iisip ngayon, anyari? Bakit? Buti sana kung napunta sa kanya, kasi siya siya nagdemanda eh. Pero yung sa dinimanda, doon nagpunta, parang mahirap. Yun. Oo. Di ba meron tayong pinagkwentuhan kanina, yung sabi mo, pwede naman kasing iurong na yung demanda. Oo, pwede yun eh. Yung amicable settlement. Di ba pwede? Na papayag pa rin sila na ibabalik kung ano man yung hinahanap na Oo. pera ni Kim Chiu. Kaya lang, hindi maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit kailangan niyang kasuhan, i-demand
Amanda, ang kanyang kapatid. Oo. Doon nag-uugat yun eh. Yung sa mga common friends. Yes. Yun. Basta, ito po ay desisyon nila. Sila lang ang nakakaalam ng tunay na kwento tungkol dito. Tayo po ay nasa labas lamang. Nakikisilip lang po tayo. Oo, nakikibasa lang po tayo ng mga reaksyon. Ayan. Okay, naku, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Ay, naku, ang bibida sa atin. Ay, hindi ko lang alam, sana mag-memory lane tayo. Dating, artista, dating sexy star ito dati na talaga naman. Nagkaroon naman ng pangalan, napanood din natin ito. Uso kasi sila noon. Ay, oo, totoo. Oo, Oo, tama. diba? Yun ang word na. Uso kasi dati yung mga grupo-grupo yan, di ba? Ngayon, eto na. Dahil sa isang napakaingay. May isang nabuksan na libro, Na libro? tungkol sa dating niyang manager. Oo, na kung saan may hinaharap ngayon na isang malaking iskandalo. Naku, eto na. Lumabas po siya sa kanyang katahimikan. Nag-post siya. Nag-post siya na parang yung sa nangyayari. What goes around comes around. No, yun ang sabi Yung niya. nangyayari ngayon sa isang talent manager ngayon, parang deserve ba daw? Parang kung ano tinanim mo, yan din ang aanihin mo. Karma. Oo, at saka- Yun ang kanya. At saka ang pagkakasabi niya, darating at darating itong araw na ito. Ito na At ngayon. eto na nga. Oo. Ano ba daw kasi ang kwento? Kasi pala, ito palang nag-post na ito, itong babaeng ito, ay, kawakati ka sabi. Ito pala, nakaranas din pala ng ganitong senaryo sa kanya. Kung ano yung hinaharap ngayon ng isang talent manager, ganun mismo daw ang naranasan niya, na parang Pero ito ang problema. Sa presyohan sila nagkatalo. Kunwari, 300,000. Ang ibinibigay lang daw ng manager, 75. Maliit naman Parang pala. ganon. Napakaliit. Oo. Ano ka? Napakaliit nun. Maliit. Ang laki-laki ng porsyento ng manager. Kaya hindi na naman pala natin masisisi itong si babae Oo. na maglabas ng sama ng Kaya nga bumaklas siya sa Oo, manager. kaya Dahil pala. hindi yan ang kanyang gusto. Oo. Ang gusto niya, umarte, lumabas sa mga pelikula, mag-guest sa mga programa. Hindi yung tulad ng gusto ng manager. Kaya nag-away sila. Kaya pala. Oo. Malaki daw yung halaga na sinisingil nitong sexy actress dito sa manager na parang dinedma siya. Oo. Kasi paano nga di ba wala naman kasing ng yung talent manager ngayon? Anong wala? Ang laki-laki nga na hinihingi niyang komisyon. 1 million. Ngayon, Oo. paano pa? Na-booking na. Ewan ko naman ba't itinatakluban niyo pa yung mukha niya. Tinatakpan pa. Sa buong showbiz, lahat ng diaryong Pilipino, makikita niyo na yung itsura niya. Hindi tayo sumasang-ayon sa ganong trabaho. Correct. Okay, meron siyang mga sariling problema. Huwag niyang gamitin ang ibang tao para maresolbahan ang problema niya. Ganun lang yun. Yun ang mali niyang malaking pagkakamali niya. Oo. Kaya ito, Nakatulog ba siya ng mahimbing? ayan, maari nakatulog siya ng mga ilang panahon. Dahil sanay na siya. Oo, pero ngayon, eto, ginising At siya. hindi lang itong dating sexy actress na ito lalantad. Marami pang iba na magsasalita tungkol sa kanyang mga ginawa. Mas nakakalungkot yun. Alam mo yung nalungkot ka na sa nangyari sa'yo, mas dodoble ang lungkot mo yung mga dati mong mga Alaga. Oo. May At saka, nakakalungkot yun. ginusto naman nila eh. Hindi yun eh. Ginusto nila dahil sa iyo. Yun lang yun. Oo, diba? nakakalungkot. Magbigay na tayo ng... Ay. wala na siya dito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa na itong dating sexy star. Na maganda na ang buhay. Maganda na ang buhay niya. Oo. Pamilyado na. Oo. At maayos ang kanilang buhay doon ng kanyang husband. Diba? At saka, ang pangalan talaga nito, talaga namang, naku, ang hirap. Napapanahon. Napapanahon Oo, naman. oo. Nagbubunyi ang lahat. Pero syempre, hindi lahat. Sasabihin naman, hindi naman kami, di ba? Basta, marami nagbubunyi dahil pansamantalang binigyan ng liberty. Ayan na. Yung apelido nitong Yung apelido nito. dating sexy star, Oo. diba? Ako naman, edi gawin na nating babae yung pangalan. Dagdagan natin ng A. Diba? Oo. Basta hindi siya si Princess Rebilla. Oo. Ano pa? Basta, babaeng version ng tatay nung lumaya, binigyan. Ginawang babae. Oo, ginawang babae. Diba? Oo, diba? Basta kilala niyo po siya. Magbalik tanaw po tayo. Sumikat din po siya kasama ng kanyang mga kagrupo. At sasabihin nyo, ay, oo, siya pala yun. Oo, Gaganon siya pala kayo. ito, Oo. di ba? Ano siya, mula sa isang probinsya, lumuwas ng Maynila. Ipagsapalaran. Yan, oo. Nakipagsapalaran at nagtagumpay. Basta, gusto kong isigaw yung pangalan niya. Pero sa clue pa lang natin, alam nyo na. Oo naman, Oo. oo. Gawin yung babae yung pangalan ng ama nung tinutukoy naming politiko na pansamantala pong
binigyan ng pagkakataong makalaya. Ang liwanag niya na. Oo, Napakaliwanag napakaliwanag na niya na. Oo. Oh, di ba? At sinabi ko pa, hindi siya si Princess Revilla. Oo. Hindi rin siya si Andrea Revilla. Ayan na, kumpleto na. Hindi rin siya si Rowena Revilla. Yun na po yun. Sigurado naman ito, di ba? Oo. Pero bago ako magtanong kung mahuhulaan nila to, gusto ko munang pasalamatan ang aking best friend. Yes. Si Tita R.C. Hernandez ng Twin Princess Gems dyan po sa Shopsville, Green Hills. At pakitingnan nyo lang po itong brilyo ng kanyang Ang alahas na kinang. ipinasuot sa akin. Abay, pumunta po tayo ng Marriott Hotel sa Maynila. Napakagaganda po. Brilyong-brilyo at kayang-kaya ng ating bulsa. Ayun. Tita R.C. Hernandez, maraming salamat sa tiwala at pagmamahal. At eto na. Tito Manny Garcia and Tita Norsky, kumusta naman? Mahuhulaan nila yan. Tatawag sa akin si Tito Manny. Or si Seth siguro ang magtuturo sa kanila. Malamang. Ang ating apong si Seth, di ba? Tito Manny, kayang-kaya mo yan. Oo. Shoot na yan. At syempre, si Wating-Wating ng, palagay ko si Wating-Wating ng London, magto-throwback. Ay, parang kaalam ni Wating yan. Sa daldal ni Wating-Wating at napaka... At sa clue natin, Oo. maging si Miss Nags ng Belgium, ganun din. Wating-wating, iyakang-iyaka mo yan. True. May inuurungan ka ba? Wala naman. At ang ating mga Tala Girls, Iram Lia, Lulu Malig at Rona Gay Real, aba, maraming salamat sa inyo. Si Rhea Reyes ng Winnipeg, si Juris, Dr. Channel at si Papa Marlon at saka si Mama Luisa. Sigurado yan. Ako nang huhula na sila. Si Dims Ignacio ng Singapore. Oo, sama pa si Gaison. Si Gaison. Dito na yan. Oo. At dito naman sa ating bayan, Direct Franny Zamora. Ay, alam na alam niya. Iyakang-iyaka. Oo, Makakapanahonan nyo yan. Ano mo, nakakaligtaan natin pasalamatan. Isa sa mga unang nanghuhula, Tita Nene Olanday. Ay, oo, Tita Tita Nene Nene. Olanday, Dan Clavesillas, Jamie Dasha, na pati ang load natin, alam niya, hindi talaga siya nag-skip. Bait. Talaga, totoo yan. At saka syempre, si Randy Balaguer, si Eddie Letada. Napakarami po ninyo na gusto naming pasalamatan dahil ang presensya nyo po sa aming programa, ramdam namin. Hindi kayo Diba? nawawala. Oo. Salamat po. Totoo yan. Oo. Maraming salamat po. Kaya naman, wala nang mauupo ngayon. Sa row 4, nakatabi ang mabahong basuran at walang. Electric fan. Kaya naman mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share at pakisama na rin po yung Romel Chica Vlogs ko. At please, don't skip. At wag pong kalilimutan natin Showbiz Now na official sa aming TikTok. Please follow us. Maraming salamat. Magtulungan po tayo mga kachika. Siyempre, ano pa bang masasabi namin ni Romel? Salamat po sa suporta, tiwala at pagmamahal. At lalong-lalo na po sa oras. Sa mga panahong ito, lahat po tayo nangangailangan ng panahon talaga. Pero nakikita naman po namin, ibinabahagi nyo pa rin po ang oras nyo sa amin. Sobrang salamat po talaga. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now na! At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, at kung sakali mang magdusa. Gandang-ganda ako sa kanta na At saka yan. ang gaganda ng mga boses ito, mga ito. Thank you so much po. Maraming salamat. Thank you. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, mga pinapagsaha na lunas. Tutok na! Dito lang sa Showbiz Now na!